Paano kung habang ikaw ay mapayapang naglalakad, ay makakita ka ng isang itim na maleta na hindi mo alam kung ano ang nilalaman? Bubuksan mo ba ito para makita ang naghihintay na malagim na sorpresa? Handa ka na bang harapin ang kakaibang misteryo ng Ashley Ann Rayleigh murder case? Mag-subscribe na at tuklasin ang kakaibang kaso na magbibigay liwanag sa mga sikreto ng nakaraan. Kumusta mga kaibigan? Ako ay maling nagbabalik para sa isa na namang nakakatakot na episode sa Pinoy Real Crime Stories. Ako si Maya, ang kasama niyo na maglalakbay sa istorya kung saan ang isang babae ay pilit isiniksik sa loob ng maleta at itinapon na parang basura. Ang pagsilid sa loob ng maleta ng kasintahan. Noong June 4, 2016, may isang itim na maleta ang nakita sa kahabaan ng Cavite Expressway. Hindi inaakala ng mga taong nakadiskubre nito na may isang sorpresang laman ang maleta. May matapang na amoy at isang labi ng tao ang natagpuan sa loob at para bang pilit na ibinaluktot ang katawan para magkasya. Napag-alaman na si Robert William D. Rayleigh II o Ashley Ann Rayleigh ang biktima ng krimen. Ang kanyang mga labi ay duguan at may bakas ng pasa sa katawan. Si Ashley ay isang transgender woman na tinukoy ng pamilya na maganda at may pagka-artistahin. Kilala at iniidolo ng marami at madalas laman ng mga beauty pageant. Sumali rin siya at naging kalahok ng super sirena ng isang kilalang TV program. Mapagmahal, magiliw at laging handa magbigay ng tulong sa nangangailangan si Ashley. At hindi nila inaakalang kahaharapin ito ang madilim na kapalaran na sinapit. Ang isa sa mga person of interest ng mga panahon na iyon ay ang kasintahan ni Ashley na si Jason Santos Lee na isang Taiwanese national o sa tunay na pangalan ay Che Yutsai na nakasaad sa kanyang pasaporte na 25 years old nung nangyari ang krimen. Agad na nag-imbestiga ang mga otoridad sa nangyaring krimen. Ayon kay SPO4 Alan Valdez, nakinumpirma nila na ang natagpo ang katawan na nakasilid sa loob ng maleta ay labi ni Robert William Rayleigh o mas kinilala bilang si Ashley sa Coastal Road Cavitex Expressway sa Bacoor, Cavite. At mayroon itong sugat na nagsasaad ng pananaksak sa leeg at mga pasa sa muka. Bandang 11:40 ng gabi, ang gabi bago matuklasan ang bangkay ni Rayleigh, ipinakita ng CCTV footage na sila ni Lee ay nag-aaway bago pumasok sa unit na kanilang inuupahan. Mahigit isang oras ang lumipas, nakitang umalis si Lee sa unit at pagbalik ay may bitbit na malaking maleta. Nakita rin siyang nagdala ng mga kahon at ng maletang itim papunta sa kanyang sasakyan noong umaga. Ang opisyal na security guard ng condominium ang nakakita kay Lee na naglalagay ng kanyang mga gamit sa sasakyan at nag-alok na tumulong. Sa oras na iyon, nagduda na ang security guard dahil sobrang bigat ng maletang ito. Ayon kay Noli Manlolo, officer in charge ng security ng condominium, sila ay naglalakad-lakad sa ika-11 palapag nang mapansin niyang bukas ang pinto ng Unit 1543 na siyang unit ni Lee at Rayleigh. Nakatuklas siya ng mga mantsa ng dugo sa sahig, kurtina at bintana. Maaaring sinaksak ni Lee si Rayleigh ng kutsilyo sa kusina at pinugbog ito at muli na siyang bumagsak sa sahig. Ikinulong si Lee matapos niyang bumalik sa condo unit upang linisin ang mga mantsa ng dugo. Kalaunan ay inamin ni Lee na ginawa niya ang karumal-dumal na krimen at sumama sa pulis patungo sa lugar kung saan niya itinapon ang bangkay na ito. Ang dahilan sa likod ng kanyang malupit na pagpatay ay lagi raw nang hihingi ng pera sa kanya si Rayleigh kahit na wala naman siyang sapat na pagkukunan at maibibigay. Kinaharap ni Lee ang kasong pagpatay para sa pagpaslang sa kanyang kasintahan. Si Clemencia del Rosario, ina ni Rayleigh ay nagpapahayag ng lungkot at sakit dahil sa nangyari sa kanyang anak. Sa Pasay City Prosecutor's Office, patuloy na humihingi ng paumanhin si Lee sa pamilya ni Rayleigh. Ang tanging sinabi ng ina ni Rayleigh kay Lee ay yan lang ba ang kaya mong sabihin? Sana matanggap mo kung ano ang nararapat sa iyo. Sana ay makuha mo ang hatol na parusang kamatayan. Si Juliet Santos, tiyahin ni Rayleigh, ay nakilala si Lee noong Mayo 2016. Ayon kay Santos,
Humingi ng pera si Riley kay Lee dahil kailangan niya ng medical check-up. Sa kanyang huling mensahe sa kanilang group chat, kasama ang mga pinsan, sinabi niya na hindi maganda ang pakiramdam at pinayuhan siyang huwag umalis sa kanyang condo unit. Mahigit sa 100 ng mga kaibigan at taga-suporta ni Riley ang dumalo sa kanyang libing sa Sierra Santa Memorial Park sa Mabalacat, Pampanga. Ang mga kaibigan ni Riley ay mariing naniniwala na ang dahilan sa kanyang kamatayan ay hindi tungkol sa pera. Ano ang opinion sa kaso ng Ashley Ann Riley murder case? I-share ang inyong mga saloobin sa comment section at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga karagdagang kwento ng misteryo at krimen dito sa ating channel. Maraming salamat sa pagtangkilik sa ating episode ngayon sa Pinoy Real Crime Stories. Kung nais ninyong makarinig ng iba pang mga kwento o mayroon kayong nais na talakayin, huwag mag-atubiling mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga susunod na kwento ng misteryo at kasaysayan ng krimen. Ako si Maya at hanggang sa susunod na paglalakbay, mga kaibigan, paalam!